Magandang buhay, mga mananampalataya sa Panginoong Diyos sa langit. Ngayon ay bibigyan ko ng kaliwanagan ng inyong pag-iisip tungkol sa tunay na 10 utos ng Diyos na ibinigay ng Ama nating nasa langit, na itinagubilin niya sa ating lahat. Pero bago ko po umpisahan ito, please subscribe to my YouTube channel para lagi po kayong updated sa tuwing may bagong video akong ilalabas. Pwede rin po kayong mag-comment sa ibaba ng video ito kung anong topic ang gusto nyong ating pag-usapan. Maraming salamat po. Ang totoong 10 utos ng Diyos para sa mga Kristiyano. Alamin. Ang problema, kapag nag-search ka ng 10 Commandments o 10 utos sa internet, ay marami kang makikita na websites na inililista ang umano'y 10 utos ng Diyos. Ngunit marami dito ay hindi parehas sa nakasulat sa Biblia. Nagkaroon ng dagdag bawas na ginawa ang mga tao sa 10 utos na mismong daliri ng Diyos ang ipinangsulat. Iyong ika-4 ay ginawa nilang ikatlo at masyado nang pinaikli dahilan upang malayo ang mga tao sa totoong araw ng Sabat ng Diyos. Iyon namang ika-10 ay hinati sa 2. Iyong ikatlo na nagbabawal sa pagsamba sa mga imahen at Diyos-Diyosan ay tinanggal. 10 pa rin kung susumahin, pero adulterated na. Ang iba naman ay itinuturong ang 10 utos ay hindi na raw para sa mga Kristiyano. Sa post na ito ay ipapakita natin hango mismo sa Biblia kung ano ang totoong 10 utos ng Diyos para sa mga Kristiyano. Ang 10 utos at karakter ng Diyos. Ang kautosang moral ng Diyos ay nagre-reflect ng kanyang karakter. Ibig sabihin, kung sinasabi sa 10 utos na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, nangangahulugang ito na ang Diyos ay ayaw na may ka-rival. Yun ang karakter niya. Ang karakter ng Diyos ay hindi rin dapat pabago-bago, otherwise malilito tayo. Kung noon ay galit ang Diyos sa pagnanakaw at pagsisinungaling, dapat sa lahat ng panahon ay consistent siya doon. At sinususugan naman ito ng Biblia. Kung ang 10 utos ay nagpapakita ng karakter ng Diyos, at ang karakter ng Diyos ay hindi dapat nagbabago, nangangahulugan ito na ang 10 utos ng Diyos ay hindi rin dapat pabago-bago sa lahat ng panahon. Ano ang layunin ng kautusan ng Diyos? Ang layunin ng kautusan ay upang ipakita ang kasalanan, hindi para magligtas ng tao. Tanging ang Panginoong Hesus lamang ang nagliligtas. Hindi sinusunod ang kautusan para maligtas, bagkus sinusunod ito bilang pag-appreciate sa kabutihan at pagmamahal sa Diyos. Paano mo malalaman na ikaw ay nagkasala? Humarap ka sa 10 utos o salamin at makikita mo ang iyong mga pagkakamali. Ngayon, luluhod ka ba sa 10 utos at hihingi ng tawad? Hindi po. Sa Panginoong Hesus tayo lalapit upang mapatawad. Dahil dito ay nakikita natin ang kahalagahan ng kautusan ng Diyos. Kung aalisin ang 10 utos o ang salamin, hindi mo na makikita ang dumi sa buhay mo. Ano ang 10 utos na naisulat sa Biblia? Ito yaong nakasulat sa Exodus 20. Ang pagsunod sa kautusan ay hindi lamang sa titik, kundi maging sa prinsipyo o diwa nito. Ang unang kautusang ito ay huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Pangalawang utos ng Diyos, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa
unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanay bughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat sa salin lahi ng mga napupuot sa akin. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Pangatlong utos: huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Pang-apat, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Naano pa't pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Ikalimang utos ng Diyos: igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. 6 na utos: huwag kang papatay. 7 utos: huwag kang mangangalunya. 8 utos ng Diyos: huwag kang magnanakaw. 9 na utos: huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. At ang 10 utos ng Diyos: huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Dapat bang baguhin ang 10 utos alang-alang sa mga Kristiyano? Anong special meron sa mga taong nabuhay noon at ngayon? Lahat ay mahalaga sa Diyos. Lahat ay makasalanan. So walang pagkakaiba. Sabi pa nga ni Paul, ay pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao, maging hintil o Hudyo man. Isama mo na mga Pilipino, Japanese, Amerikano o Incheck. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Kung magkagayon, bakit babaguhin o aamyendahan ang isang bagay na sakdal at perpekto? Wala pang pagbabago ng 10 utos maging sa panahon ng mga Kristiyano. Sa bagong pakikipagtipan ng Diyos sa tao ay ito ang ginawa sa 10 utos. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip, at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila, at sila'y magiging bayan ko. Malinaw po dito na walang dapat baguhin sa standard ng morality ng Diyos. Sa halip na baguhin ay mas pinalapit pa sa puso o isipan ng tao. Hindi doble ang standard ng Diyos sa pag-define kung ano ang kasalanan. Magiging unfair sa tao kung ang pagmumura noon ay kasalanan tapos ngayon ay hindi na. Ang 10 utos na ibinigay sa Sinai ay para din ba sa mga Kristiyano? Narito ang patotoo ni Stephen, tinagurian ng unang Kristiyanong martir. Bago siya patayin ng mga tao, ito'y yaong
Moises na nagsabi sa mga anak ni Israel. Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai, at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Maliban na lamang na ituring natin na ang 10 utos ay kabilang sa aral na patay, ay dapat natin tanggapin na ang 10 utos ay ibinigay din sa ating mga Kristiyano. Dahil sa ang Diyos ay hindi nagbabago ng kanyang standard of morality. Dahil sa ang pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao at lahi ay pantay-pantay. Dahil sa meron lamang iisang everlasting gospel para sa lahat ng tao at panahon. Dahil ang mga aral na buhay na ibinigay sa Sinai ay ibinigay din sa ating mga Kristiyano. Nangangahulugan lamang ito na ang 10 utos ng Diyos na para sa mga Kristiyano ay iyon din na ibigay na ng una. Nawa ay nagbigay linaw ang article na ito. Kung ito po ay nakatulong sa inyong pagsasaliksik ng katotohanan, ay maaari niyo pong ibahagi sa inyong mga kaanak at kaibigan. Purihin ang Diyos dahil sa kanyang pamamatnubay. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang buhay.